dapat talaga marunong kang dumiskarte sa buhay. Yun yung isang magandang word na dapat talaga baon natin yung pagiging madiskarte. I'm debt-free. Kasi ayoko talaga ng utang. I don't have a credit card kasi ayoko talaga magkaroon ng utang. Mantra na okay lang na kahit maliit yung kita, basta marami. I go after volume. Yung interesting, aside from you being a reporter, marami kang mga side gig, mga racket, and even having your dream car, luxury car. Hindi lang siya yung parang basic, yung the luxury car, and maraming mga tao gusto makuha rin yung mga kanilang mga dream car. So can you tell us more about it? Actually, nagulat ako kasi nag-post ako nung video. I didn't know na magva-viral siya. Siguro kasi nakita nila yung journey, na nasamahan nila ako dun sa journey. And I've always been open sa mga social media platforms ko, na nag-start talaga ako na, alam mo yun, yung mga high school days ko na talagang hirap kami sa money, and finally to be able to make this one big purchase, tapos kinash ko pa. Siguro it caught the attention ng mga viewers. Pero alam mo, yung journey kasi towards financial security, I developed it through the years. Hindi naman siya yung parang nandiyan na lang lahat ng money, di ba? And syempre, si Marvin also helped me dahil nga he introduced me sa stock market din. Actually, I didn't know about how to play the stocks until after I met si Marvin. So he's really one of those also who, helped me develop other streams of income. Well, ito nga, yung stock market. But siguro later on, we also talk about that. Yun, nagulat lang talaga ako na marami nagka-interest. Siguro kasi nga yung iba iniisip na, wow, pwede pala, no, na from someone before na hirap ka talaga sa pera. Kasi alam mo, Neil, talagang nanggaling ako dun sa mga times na high school days, and I'm not embarrassed to tell this to everyone, na dumating ako dun sa mga time na wala talaga akong makain. Alam mo yon, na tatanong ko sa mama ko na, "Mama, anong dinner natin?" Tapos kakain ako nung tawag dito, yung Ribisco yata yun. Parang cookies. Cookies. Marie biscuit ba to? Ganon? Or Hindi Marie. Flavored naman to. Bingo orange. Yan. Bingo orange. Just, yun na lang, to get me through the night. Alam mo, ang hirap kasi I studied in a science high school. So, grabe yung demands. Alam mo yun, na parang kailangan talaga nag-aaral ka mabuti. Tapos, I live in Cavite, travel going to Manila. So, grabe yung struggle. Tapos, I have to live with so little na pagkain, even yung money. Kaya, pag binabalikan ko yun, I really wanted to share to the world. It's not about me telling the people na, "Ay, mayaman na ako." Kasi lagi ko naman sinasabi, hindi pa naman ako mayaman, but I can see that I'm financially secure. Siguro yun yung magandang term, Kasi naka-purchase ako ng isang one big purchase. And siguro, Neil, gusto ko lang dito ikwento, Kasi may ibang mga nagsasabi na parang, bakit ko daw kinash? Kasi nag-cost siya ng millions of pesos. Na yung iba sinasabi, I should have invested the money instead. Pero bakit ko daw kinash? Well, siguro this is a good platform also to explain, na syempre I didn't put all of my eggs in one basket. Syempre, meron akong nakatabi na money, and that's what's important. Kasi gusto ko rin i-share sa mga viewers is, pagka bibili ka ng big purchase, dapat talaga hindi nandun lahat ng pera mo. And that's what I want people to understand. Kasi baka akala nila, ay, inubos niya yung pera niya doon. Parang finally nakahawak siya ng millions, tapos binili niya, nag-splurge siya. It's not like that. I would have invested the money kung talagang wala pa akong money for investment. But what's good about it, it's because na-cash ko siya because ayoko na mag-incur ng interest over time. Because I've had other cars in the past na binayaran ko. Tapos alam mo, Neil, ganun pala, na parang pagbibili ka pala ng kotse, ang laki ng interest, na parang pag kinompute mo,
Ngayon iniisip ko, Yeah. ano na yun eh, 2 taong tuition na ng anak ko. Yeah. So why pay in installment if you can pay it cash, 'di ba? And yun nga, meron ako, what's good is meron naman ako natabing money rin na pang-invest ko. So yun yung gusto kong sanang matutunan ng mga viewers, na wag lahat gastusin nyo, 'di ba? If you have a dream to purchase one big purchase, just make sure na dapat financially secure kayo. Hindi yung parang nabili mo nga tapos hindi mo na alam kung anong gagawin mo sa mga susunod na araw or paano mo babayaran yung ibang mga bills mo. Ayun, nakakatuwa lang kasi ang daming tao na mga nag-share din, mga feedback nila na naalala rin nila na before, ganito rin sila yung pinagdaanan nila and now parang ganito na yung naabot nila. I'm really happy to share that video, and siguro lagi babalik-balikan ko, it's not to brag to the people, but really more to inspire them na kaya nyong gawin yung whatever it is that you really want to achieve, di ba? Yeah, I mean, katulad ng sinabi mo yung blessings that you have, it's not to brag but to inspire, di ba? Pero syempre, people can take it against you na, ang yabang na niya, binago na ng kayumanan, may luxury. hindi, di ba? Hindi na natin control yun. Pero yung heart natin is to show the faithfulness of God and also yung hard work. Yung siguro gusto kong puntahan yung kwento mo, no, na you said when you were growing up, minsan yung pagkain, hindi alam kung saan manggagaling, hindi as consistent. Paano mo natawid yun? Kasi hindi madali yun na parang, syempre with the demands of sa school na mataas ang demand sa Philippine or science school, di ba? Pero you are where you are now. Kasi syempre maraming nanonood na maaring sa ngayon, wala rin cash. Ano yung masasabi mo sa kanila? Dapat talaga resourceful ka. Dapat talaga marunong kang dumiskarte sa buhay. Yun yung isang magandang word na dapat talaga baon natin yung pagiging madiskarte. Kasi kahit nung high school ako, nahirap kami sa money. Alam mo, Neil, nagtatrabaho na ako noon. Nagbabalot ako ng mga toga, and I remember I'm earning something like 125 pesos sa pagbabalot ng toga. Sabi ko dun yung meron kasi akong classmate na nakakaangat sila sa buhay. Tapos meron silang small business, sa toga business. Sabi, alam nila na hirap rin ako sa money. So sabi nila, baka gusto mong sumideline? Sabi ko, sige, why not, diba? Kung makakatulong siya. And then, even a student pa lang ako, nag-work na ako. Aside from dun sa mga side hustles na yun, nag-work na ako as a researcher. Yun naman yung ginamit ko para maitawid ko yung thesis ko. Kasi kung ano yung, alam mo, super, talaga, God really provides, naniniwala ako doon. Kasi kung ano yung same amount na kailangan ko to pay for my thesis, yun yung same amount ng unang paycheck ko. Diba? So, sobrang nakakatuwa lang na kung ano yung eksaktong kailangan kong ibayad doon sa partner ko para makapagpa-edit kami ng project. Exactly, that's what I got from my first paycheck. And ang daming mga through the years na talagang ginagawa ko na iba't ibang mga paraan para kumita ng pera. Nandyan yung hahakot ako ng mga mabibenta, resell from Divisoria or from Quiapo, tapos ibibenta ko. But going back dun muna sa mga high school days, alam mo, mahirap talaga kasi umahabot din kami, alam mo, Neil, ang hirap nakaka-relate ako dun sa mga tao na nanghihiram ng pera, nangungutang. Personally, ako ayokong mangutang, kaya now I could proudly tell everyone who's watching here that I'm debt-free. Kasi ayoko talaga ng utang. I don't have a credit card kasi ayoko talaga magkaroon ng utang. And I know how it feels like na mangutang because I've seen it from my mom. Ayoko yung parang nagmamakaawa ka sa mga tao. Tapos yung feeling na, nafe-feel ko yung, na-feel ng mama ko nung hindi siya pinapautang because hindi kami makakapasok dahil wala kaming pamasahe Alam mo yun? Kaya sabi ko nung mga panahon na yon, sabi ko, ayokong ma-experience to ng anak ko, and that's why I'm really working hard para maging financially secure ako, and syempre also for my daughter's future. Yan. Grabe, no? Hindi tayo ready na maglalabas pala dapat tayo ng tissue dito sa portion natin. Pero yeah, but thank you for giving inspiration na dun sa mga wala pa sa ngayon, and then may utang na may pag-asa
na hindi mabaon rin sa utang. Any lessons na nakita mo sa life ng mom mo na sabi mo, paglaki ko, I won't be a person who would be in debt. Ano yung ginawa mong strategy para hindi ka mabaon sa utang? Aside sa work mo, may mga other sources of income ka rin ba that helps you? Alam mo, siguro yung isa na observe ko sa mom ko, it's hindi kasi talaga siya maimpok. Alam mo yun, hindi siya talaga yung tao na masave. Na dapat ito masisave ko for for the future of my children. Parang hindi ganun naging diskarte. Ang naging diskarte niya is nag-collect siya ng mga jewelry. But over time, dahil nga nagkaroon kami ng mga financial struggles, na natigil yung dad ko sa pagpapadala ng money, and then yung mom ko naman parang pinahiram niya yung mga jewelry niya hanggang sa hindi na rin nabalik sa amin. And then ito, na-estafa pa yung mama ko. So from a private school, nag-transfer kami into a public school kasi we no longer, me and my brother can no longer pay for our tuition sa isang private school. Doon ko na-realize na dapat pala meron ka talagang huhugutin sa mga panahon na difficult times, na hindi ka manghihiram sa mga tao. That's why I developed na kailangan meron ako ngayong savings. Alam mo, meron akong napapanood na parang sinasabi nila na dapat daw, pag kunyari, if you transfer from one job to another, dapat na meron kang 6 months na money to keep you going para dun sa habang naghahanap ka ng trabaho. And then I saw this another video na sinasabi, ang Filipinos daw, usually they have 4 months daw worth of money after retirement. Parang, nung narinig ko yan, sabi ko, what, 4 months lang yung meron kayo? So imagine if you're earning like 30,000 a month, meron lang siyang savings na 120,000. How can that last, di ba? Sa lifetime mo or sa retirement age mo. So, ako constantly, I'm really finding streams of income na para makatulong, para meron akong ma-save for my retirement and syempre para sa daughter ko. Ang isa dyan is nagba-buy and sell ako. Buy and sell ako ng mga luxury items. I discovered about this kasi parang even before pa, nagpunta ako before sa Singapore. Tapos I'll buy yung mga hindi pa mga high-end na luxury items. Bibili ako sa Singapore kasi mura doon yung mga Charles & Keith, yan, na mga bags. Naka 70% off. Sabi ko, if only I can pass this ng naka 30% off, 40% off, or kahit pa nga 50% off ibenta ko sa mga office mates and friends ko, kita pa rin ako ng 20%, di ba? So yung paparating ako ng mga, alam mo, Neil, I'm really blessed not only with, I'm also blessed with good people around me. Kasi meron ako mga friends sa Singapore na tinuturuan ako, ganito gawin mo, punta ka sa Lucky Plaza, tapos ipabox mo, tapos after 1 month, darating sa'yo yung mga package, pwede mo na ibenta. Alam mo, meron akong notebook, nakasulat, ito, tapos, alam mo, pinapautang ko pa yun, ha? Siyempre, yung mga papautangin mo, yung alam mong good payer din, di ba? Na, alam mo, ilang goods yung inaano mo? Alam mo, depende. Depende sa trust level mo sa tao. Pagtingin mo na ito, capable din of paying ito. Pero pag yung alam mong medyo, parang meron na siyang reputation na hindi siya ganun ka-faithful sa pagbabayad. Parang i-offer mo sa kanya ng cash and then maybe bigger discount na lang for him or her to be able to afford it. So, iba-ibang mga diskarte para lahat sila makater mo rin. So yan, so nagba-buy and sell ako noon. Tapos since now you also mentioned na nasa motorcycle riding din ako. Na-realize ko, may market din pala yung mga helmet. Syempre gumagamit din ako ng helmet. So kung yung ginagamit ko na helmet, binibenta ko rin. So kumikita rin ako. Ikaw yung model na rin. Yung nagbebenta ako ng mga helmet. Alam mo, sa helmet hindi naman malaki yung income pero alam mo, sabi nga nila, di ba, however small that income is, pag pinagsama-sama mo yan, malaki rin yan. I'm that kind of entrepreneur who goes by the yung parang mantra na okay lang na kahit maliit yung kita, basta marami. I go after volume. And then you keep your good relation with
each of your customers para merong kang, alam mo, maging repeat customer sila. Alam mo, pag may, kunyari, pag naabutan ko tapos ako mismo yung makakapag-transact, alam mo, Neil, I go to the extent na ihahatid ko talaga sila hanggang dun sa sasakyan nila and help them carry the boxes of helmet that they bought to me. Kasi they will always remember the good service that you give to them. Or yung kunyari, nagbenta ka ng isang item and then you check kung, na-receive nyo na po ba yung parcel? Natanggap nyo na po ba? Are you happy with it? Kumustahin mo sila kasi that's how you build relations with your customers. And alam mo, lagi ka nilang maaalala. There are lots of other sellers out there, pero kung napakita mo sa kanila yung klase ng customer service that you have, na they can't find anywhere else, alam mo, babalik at babalik talaga sa'yo.